natin inihingi. At kung humingi man tayo, ay parang wala sa loob natin, kulang naman ang pananalig natin. Pero tingnan mo, kuya, itong mga demonyong ito, kilalang kilala ang Panginoon, matibay ang paniniwala nila sa Kanya na hindi nila siya kaya. Kaya pinagbigyan din sila ng Panginoon. Tayo kulang eh. Kaya nga kung minsan humingi tayo, hindi tayo pinagkikinggan ng Diyos dahil sa buong nating pananalig at pananampalataya. Ang lagi lang natin titingnan, Kuya Men, kung ang masasama, ang kampo ni Satanas ay dinidinig ng Diyos at pinagbibigyan sa kanilang kagustuhan, gaano pa kaya? Amen. Tayong mga anak ng Diyos na naglilingkod sa kanyang simbahan, na naglilingkod sa kanya at naglilingkod sa kanyang mahal na ina. Amen. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nasa verse 18 po tayo, nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginagawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong yon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ito po, Kuya Bert, sa pinakahuli na ho ito dito sa pinagalingang Gerasin nung inaalihan ng masamang espiritu ay nung sumakay na sa bangka ang Panginoong Jesus, nakiusap itong mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Alam mo, Kuya Men, napakaganda ng layunin ng taong inalinhan ng demonyong ito. Ang pinagaling ng Panginoon. Gusto niyang sumama sa Kanya. Gusto niyang maglingkod sa Kanya. Gusto niyang mapaglingkuran ng ating Panginoon. Sana lahat ng gumagaling at pinagagaling, kahit ito'y sa pamamagitan ng pray-over ng iba't ibang mga naglilingkod sa Diyos, sana pagkatapos noon, sasabihin nila din sa Diyos, maglilingkod po ako sa inyo. Pero karamihan, kapag natanggap na nila ang kanilang kagalingan, nawawala na rin at nakikisalamuha uli sa mundong magulong ito na walang katahimikan. Sana, Kuya, gayahin natin itong taong ito. Kung hindi nararapat pa tayo maglingkod, gagawa siya ng paraan na hindi matuloy ang paglilingkod natin. Pero alam ko, dadating ang araw, ang taong pinagaling niyang ito'y tatanggapin ng Panginoon. Sapagkat matagal na panahon, pagalpa ang kaisipan at ang katawan nito. Kaya pinahihintumusin na siya ng Panginoon. Alam mo kung anong sabi niya? Makapaglilingkod din siya sa utos ng Panginoon. Ipamalita mo kung paano naawa sa iyo ang Panginoon. So makatwid dito sa binasa natin ito sa chapter 5, sa unang sigalbo ng chapter 5. Dito sa inaalihan ng masamang espiritu, ipinakikita ang aral sa atin ng Panginoon na ang tao ay hindi exempted kung hindi tayo talagang lagi ng ginigiyagis ng masamang espiritu. Ang maganda lamang dito, matapos tayong pubabawa ng masamang espiritu at makagawa tayo ng mga pagkukulang, tayo'y kumilala sa Diyos at nang sa gano'n naman, pagdating ng araw, ay isabihin natin ang nagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga yun, parang sharing, parang magsishare. Katulad ng sinasabi mo lagi, Kuya, pag sa ating Cenacle, ang pinakamagandang bahagi ng Cenacle natin ay yung patotoo. Katulad ng bidin ng ating Panginoong Yesus sa inaalinhan din naman yan ito. Sabi niya, sabihin mo sa mga kasambahay mo kung anong ginawa at paano naawa sa iyo ang Panginoon. Amen. Yan po yung unang
Nabasa ho natin sa chapter 5. At dito naman ho sa binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Tingnan po natin, medyo mahaba, pero amin ho itong pinuputol-putol ni Kuya Bert at amin nung ipinapaliwanag ni Kuya Bert sa inyo. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipungpungan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samok. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagpapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hindi po niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Hanggang verse 28 po. Mabigat din po ang pananalig nito, at saka yun hong ang ama ay, ang anak ay na isang dalagita ay nag-aagaw buhay. Mabigat ho yung pananalig. At ipinakikita ho rito na yung tao, kapag ka ikaw ay merong kapwa, may kasambahay ka, may asawa ka, may mga anak ka, mahalaga pala rito yung tao na kasambahay natin na merong mga karamdaman, tayo mismo ang kakasangkapan upang ilapit natin sa Panginoon. Paano po ninyo ito magbigay po, Bert, ng maganda pang paliwanag? Tama ka doon, Kuya Mina. Pero kung titingnan natin ang kalagayan ng taong ito, si Jairo, no? Isa siyang namamahala sa sinagoga. Ang sinagoga kasi doon ay yung pinagkakatipunan ng mga Hudyo, no? Lalo tigit kung Sabat. Doon sila nagkakatipon-tipon. Ngayon, kung tutuusin mo, sa atin naman, buhay ngayon, ay yung mga chapel-chapel natin. No? Doon tayo pumapasok, lalo tigit kung araw ng linggo, o kung may mga prayer meeting tayo, ay nandun tayo. Meron din namamahala nito sa atin kung minsan, na pinagkakatiwala ng ating kaparehan. Ito ang trabaho niya. Pero, nabalitaan niya ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Ang kanyang mga pinagagaling. Kaya nung mabalitaan niya ito, pinuntahan niya nung makatawid na sa ibayo ang ating Panginoon. Ang ginawa niya, nagpatira pa Ang nagpatira pa siya kumbaga sa talagang hindi luhod Patira pa siya at nagmakaawa sa ating Panginoon. Ibinain niya yung kanyang mahal sa buhay na anak na nag-aagaw buhay. Tayo, Kuya Men, kung minsan, pag tayo'y nananalangin sa Diyos, meron tayong kahilingan Kung minsan di na tayo lumuluhod Tamad tayo, luhod na lang Ang pagluhod kasi ay bilang tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pagluhod ay hindi tanda ng kataasan, kundi pagsusumamo sa inihingan. No? Ganyan dapat mangyari sa atin, Kuya. Magsumamo tayo, katulad ng sabi mo, ano mang problema natin, may sakit ang mga mahal natin sa buhay, dapat nating ikonsulta at ilapit sa Diyos, lalo tigit yung ating mga anak na mahal sa buhay. So sa pangyayaring ito, Kuya Min, ay makikita natin, sana naman maging katulad at buo ang pananalig natin na mapapagaling ng Diyos ang ating mahal sa buhay na idadaing dito. Kahit na hindi sakit, kahit na ibang problema, ilapit natin sa Diyos. Ang lahat ng ito ay ibibigay sa atin ng Diyos at bibigyan ng katuparan at kalunasan ang ating mga kahilingan.
Katulad lamang ng babaeng inaagasan na ito. 12 taon siyang inaagasan. Naubos na yung pera niya. Pero nung mabalitaan niya ang ating Panginoon,